Sa ilalim ng bughaw na langit na malawak na nakalatag at sa tindi ng sikat ng araw na tumatama, si F.3 Berto Reyes ay nakatayo ng tuwid sa bakuran ng himpilan ng pulisya sa kanilang bayan. Sa edad na 35, kilala siya bilang isa sa mga pinakadisiplinadong pulis, isang taong hindi kailanman nag-atubiling gumamit ng dahas kung sa tingin niya ay kinakailangan. Matipuno ang kanyang katawan, at ang kanyang tsokolating uniporme ay palaging plansado at walang gusot, habang ang kanyang kalbong ulo ay kumikinang sa tama ng liwanag. Ngunit ang araw na iyon ay hindi pangkaraniwan. Ipinatawag siya mismo sa opisina ng kanyang hepe at binigyan ng isang espesyal na utos, isang direktiba na nagmula pa sa pinakamataas na antas. Itigil ang anumang pagwawagayway ng bandila maliban sa pulat-puti, lalo na't papalapit na ang paggunita sa araw ng kalayaan. Ang pangunahing target nila ay isang bandila na kasalukuyang nagva-viral sa social media. Ang bandila ng mga pirata mula sa sikat na anime, ang One Piece. Binanggit ng kanyang hepe na isang barangay sa Nueva Ecija ang naging sentro ng pambansang atensyon dahil halos lahat ng tahanan doon ay nagtaas ng bandila ng One Piece, katabi mismo ng watawat ng Pilipinas. Ang kilos na ito ay umani ng iba't ibang reaksyon. May mga nagsasabing ito ay isang anyo lamang ng pagkamalikhain ng mga kabataan, isang pagpapahayag ng kanilang paghanga sa kulturang popular. Ngunit hindi rin kakaunti ang mga kumondena rito, itinuturing itong isang malinaw na insulto at paglapastangan sa sagradong simbolo ng bansa. Ang pambansang pamahalaan ay ayaw ng palakihin pa ang issue. Para sa kanila, ang simbolo ng bansa ay dapat na nakatayo ng mag-isa, dalisay at walang katabi, lalo na sa buwan ng kalayaan. Si Berto ay inutusan na personal na pumunta sa lugar na iyon at magpataw ng mahigpit na parusa sa sinumang magiging provokator sa likod ng pagwawagayway ng mga bandilang iyon. Walang puwang para sa kompromiso. Tinanggap ni Berto ang utos ng may malamig na tingin at isang matigas na tango. Para sa kanya, ang tungkulin ay tungkulin. Ang batas ay batas. Wala siyang pakialam kung sino ang kanyang haharapin, maging ito man ay karaniwang mamamayan, mga kabataan sa baryo, o isang respetadong lider ng komunidad. Hanggat ang kanilang mga kilos ay lumalabag sa mga alituntunin, hindi magdadalawang isip si Berto na kumilos. Agad-agad, pagkatapos ng briefing, tinawag niya ang 3 pang miyembro ng kanyang unit at inutusan silang maghanda. Ang mobile patrol ay inihanda. Ang biyahe patungo sa barangay ay kailangang maging mabilis, dapat silang makarating bago maghapon upang ang pagpapatupad ng kautusan ay maisagawa bago pa man lalong sumiklab ang usapan sa media. Para kay Berto, hindi lamang ito isang ordinaryong assignment. Ito ay isang misyon upang ipagtanggol ang dangal ng pambansang simbolo. Sa ugong ng makina ng mobile patrol na humahawi sa maalikabok na kalsada, si Berto at ang kanyang grupo ay mabilis na naglakbay patungo sa naturang barangay. Ang paakyat na daan at ang mga hanay ng puno ng niyog sa magkabilang gilid ay hindi nakatinag sa kanyang determinasyon. Sa kanyang isipan, inilalarawan niya ang mga taga-barangay bilang mga walang galang, mga taong naglakas loob na itabi ang isang katang-isip na bandila sa pambansang watawat. Ito ay tiyak na gawa ng mga kabataang sobra sa panonood ng cartoons, bulong niya sa sarili, puno ng paghamak. Ngunit lingid sa kaalaman ni Berto, sa dulo ng kalsadang tinatahak niya, hindi lamang isang piraso ng telang mailarawan ng bungo na may sombrerong dayami ang kanyang kakaharapin. Haharapin niya ang isang babaeng nagngangalang Ligaya, isang babaeng magpapaisip sa kanya kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng kalayaan at paglaban. Ang mga gulong ng mobile patrol ay tuluyan ng pumasok sa arko ng barangay na yari sa mga ladrilyong hindi napinturahan. Pinaningkitan ni Berto ang kanyang mga mata, sinusuri ang bawat sulok ng pamayanang kanilang pinasok. Kakaiba ang katahimikan. Walang kaguluhan, walang mga mamamayang sumisigaw, walang mga placard o anumang hayagang protesta. Ngunit ang kapansin-pansin ay ang matataas na kawayan na nakatayo sa harap ng halos bawat bahay. Sa tuktok nito, buong pagmamalaking iwinawagayway ang watawat ng Pilipinas, tuwid na hinahampas ng hangin ang tanghali. Subalit, ang nagpakunot noo kay Berto ay ang karagdagang tela na nakasabit sa ilalim mismo nito, ang itim na bandila ng mga pirata, na maisimbolo ng bungo na may sombrerong dayami, ang bandila ng One Piece. At hindi lang ito sa isa o dalawang bahay. Mula sa dulo ng isang eskinita hanggang sa kabilang dulo ng kalsada, ang bandilang iyon ay kasama ng pambansang watawat sa bawat sulok ng barangay.
Ang mga kasama niya sa loob ng sasakyan ay nagkatinginan. Isa sa mga batang pulis sa likod ay bumulong ng mahina, grabe, parang parada. Hindi sumagot si Berto. Tumigas ang kanyang panga. Tumatagos ang talim ng kanyang mga mata habang nagmamasid. Hindi ito simpleng kalokohan ng mga kabataang nahuhumaling sa anime. Ito ay organisado. Ito ay sistematiko. At ang mas nagpagalit sa kanya, wala ni isang residente ang mukhang nagkasala o natatakot. Sila ay naglalakad-lakad na parang ordinaryong araw lamang, nagsasampay ng mga damit, nagwawalis ng bakuran, o nakaupo sa kanilang mga beranda habang humihigop ng kape. Ngunit ang lahat ng iyon ay parang isang kalmadong maskara na nagtatago ng isang tahimik na paglaban. Alam na alam ni Berto na may isang tao sa likod ng lahat ng ito, at ang taong iyon ay kailangang matukoy, kailangang tanggalan ng impluwensya bago pa man gumaya ang ibang mga barangay. Matapos baybayin ang pangunahing kalsada, huminto ang mobile patrol malapit sa barangay hall, na naglalagay din ng 2 bandila na may parehong ayos. Bumaba si Berto mula sa sasakyan ng walang imik. Ang kanyang mga paa ay marahas na tumama sa maalikabok na lupa. Tumango siya sa isa sa kanyang mga tauhan upang hanapin ang kapitan ng barangay o sinumang lokal na opisyal. Sa kanyang isipan, ang lahat ng ito ay hindi mangyayari ng walang basbas o provokasyon mula sa isang lokal na pinuno. Nais niyang malaman kung sino ang nagpahintulot, o mas malala, nag-udyok sa mga taga-barangay na gamitin ang simbolo ng pirata para itabi sa simbolo ng bansa. Wala siyang pakialam sa mga dahilan tungkol sa sining, kultura, o panlipunang kritisismo. Para kay Berto, ang batas ay absoluto, at sa kanyang pananaw, ito ay isang paglabag na dapat agad na itama. Ang kanyang mga hakbang ay matatag habang papasok siya sa bakura ng barangay hall. Ilang mga residente ang nagsimulang magtipon, nakatayo sa gilid ng kalsada, pinapanood ang bawat galaw ng mga pulis. Ang ilan sa kanila ay lihim na kumukuha ng video gamit ang kanilang mga cellphone, ngunit hindi rin naman sila nagtatago. Hindi ito pinansin ni Berto. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa paligid habang ang kanyang isip ay patuloy na sinusuri ang kanyang susunod na hakbang. Hindi siya nakikipagharap sa mga ordinaryong siga o demonstrador. Ang kanyang kaharap ay isang grupo ng mga mamamayan na mukhang sobrang kalmado para sa isang sitwasyong dapat ay nakakakaba. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang pangalan na malapit na niyang marinig. Ligaya, isang figura na hindi lamang naglakas loob na isabit ang bandila ng pirata sa ilalim ng pulat puti, kundi nag-udyok din sa buong barangay na sumunod sa kanya. At para kay Berto, sapat na iyon upang gawin siyang target. Ang mabibigat na hakbang ni Berto ay umalinggaw sa maalikabok na kalsada ng barangay. Ang kanyang mga bota ay tumatama sa lupa na may ritmong nagdulot ng higit na pag-iingat sa mga residente. Hindi siya nagsayang ng oras. Pagdating niya sa bakura ng barangay hall, isang opisyal ng barangay ang agad niyang inutusan na tawagin ang kapitan. Hindi nagtagal, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang lumitaw. Medyo hukot ang kanyang katawan at ang kanyang buhok ay nagsisimula ng mamuti. Nakasuot siya ng isang simpleng puting t-shirt at itim na pantalon. Ang kanyang mukha ay mukhang kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng pag-aalala. Siya si Kapitan Tonyo, ang pinuno ng barangay na responsable sa lugar na ito. Lumapit si Berto na may matalim na tingin. Pagkatapos, nang walang anumang pag-aalinlangan, ibinato niya ang kanyang tanong na parang isang bala. Sino ang nagturo sa mga residente na magwagayway ng bandila ng pirata na ito papalapit sa araw ng kalayaan? Sino ang utak nito? Natahimik si Kapitan Tonyo sandali na palunok. Ang kanyang hininga ay napigil at ang pawis ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang sentido. Kahit na medyo malamig ang hangin ng tanghali, bahagya siyang yumuko, hindi naglalakas loob na direktang tumingin sa mga mata ni Berto na puno ng presyon. Si Ligaya po, sir. Siya ang unang nagkabit ng bandilang iyon. Mula noon, sumunod na ang ibang mga residente. Ang kanyang mga salita ay mahina, ngunit sapat na malinaw upang agad na ituwid ni Berto ang kanyang katawan. Ang pangalang iyon, Ligaya, ay agad na tumatak sa kanyang isipan. Alam niya na sa bawat paglaban ng mamamayan, laging may isang figura na nagsisimula ng apoy, at sa pagkakataong ito, isang babae ang nagsindi nito. Huminga ng malalim si Berto at sinabing may malamig na tono, dalhin mo ako sa bahay niya ngayon.
Walang puwang para sa debate. Tumango lamang si Kapitan Tonyo at nagsimulang maglakad na nakayuko ang ulo. Habang naglalakad, mas maingat na pinagmasdan ni Berto ang bawat bahay na kanilang dinadaanan. Napansin niya kung paano nakakabit ang watawat ng Pilipinas at ang bandila ng One Piece. Magkatabi na parang pinagplanuhan ng sama-sama. Hindi ito basta-basta. Hindi lamang ito isang simbolo ng kulturang popular na nagkataong nag-viral. Ito ay naging isang wika ng komunidad, isang paraan ng pagpapahiwatig ng kanilang pagkadismaya sa pamahalaan na marahil ay sa tingin nila ay nakalimutan na ang mga maliliit na barangay tulad nito. Lalong nakumbinsi si Berto na ang kanilang kinakaharap ay hindi isang magulong-gulo, kundi isang maayos na kilusan, may istruktura at may direksyon. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Sa kanyang isipan, lahat ng ito ay dapat itigil, at ang taong nagngangalang Ligaya, kung sino man siya, ay dapat piliting bunutin ang binhing kanyang itinanim. Naglakad si Kapitan Tonyo ng mabagal, nagpapakita ng pag-aatubili, ngunit tila ayaw din. Patuloy na sumusunod si Berto, kasama ang 2 tauhan na handa sa likuran. Ang mga residente ay nagsimulang sumilip mula sa likod ng mga bintana at bakod. Ilang mga bata ang huminto sa paglalaro, nakatingin sa maliit na prosesyon na maihalong pag-usisa at pag-aalala. Sa araw na iyon, ang kapaligiran ng barangay ay tila nilamon ng isang tensyon na hindi nakikita ngunit nararamdaman sa hangin. At nang malapit na sila sa dulo ng isang maliit na eskinita na patungo sa bahay ni Ligaya, napagtanto ni Berto na ang kanyang kakaharapin ay hindi lamang isang paglabag tungkol sa bandila, kundi isang ideolohikal na paglaban na pinamumunuan ng isang babae at tahimik na sinusuportahan ng buong barangay. Nagpatuloy sa mabagal na paglakad si Kapitan Tonyo, habang si Berto sa likuran niya ay tila lalong nainip. Ang pawis ay tumutulo mula sa sentido ni Berto, hindi lamang dahil sa init, kundi dahil sa galit na nagsisimula ng kumulo. Para sa kanya, ang paglalakbay na ito ay hindi lamang pagpunta sa bahay ng isang ordinaryong residente. Ito ay isang paglalakbay patungo sa sentro ng pagsuway na nagdulot ng kahihiyan sa imahe ng bansa sa mundo ng social media. Sa kaliwat kanan ng maliit na eskinita na kanilang dinadaanan, ilang mga residente ang nagsimulang magkumpol-kumpol, tahimik at walang nagsasalita, ngunit ang kanilang mga tingin ay matatalim, na para bang binabantayan ang bawat galaw ng mga pulis mula sa likod ng mga bakod at kurtina. Alam nila kung sino ang hinahanap at alam nilang hindi na malayo ang bahay na iyon. Sa wakas, itinaas ni Kapitan Tonyo ang kanyang kamay at itinuro. Iyon po, sir, ang bahay ni Ligaya, maikli niyang sabi. Tumingala si Berto. Sa dulo ng maliit na kalsada ay nakatayo ang isang bahay na may malinis na dilaw na pader, kapansin-pansin sa gitna ng mga kupas na bahay sa paligid. Isang itim na bakal na bakod na hanggang baywang ang pumapalibot sa harapan ng bakuran na maayos na may mga hilera ng mga paso ng bulaklak sa gilid ng beranda. Gayunpaman, ang atensyon ni Berto ay agad na napunta sa isang bagay, ang matayog na kawayan sa bakuran kung saan 2 bandila ang iwinawagayway. Ang watawat ng Pilipinas sa itaas at ang bandila ng One Piece sa ilalim nito. Ang simbolo ng bungo na may sombrerong dayami ay hinahampas ng hangin na para bang sinasadyang manghamon. Lumapit si Berto hanggang sa tumayo siya mismo sa harap ng bakod. Tinitigan niya ng matalim ang bandilang iyon. Sa kanyang isipan, hindi na ito tungkol sa cartoons, hindi tungkol sa panlasa. Ito ay isang simbolo at ang mga simbolo ay maaaring maging kasangkapan ng paglaban. Sa gitna ng paggunita sa araw ng kalayaan, kung kailan ang bansa ay nagwawagayway ng isang sagradong watawat sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pinili ng barangay na ito na magdagdag ng isang dayuhang simbolo na kumakatawan sa isang kathang-isip na rebelyon. Ngunit walang kathang-isip sa sitwasyong kinakaharap niya ngayon. Ito ay totoo, ito ay harapan, at ang pinagmulan nito ay nasa likod ng bakod na iyon, sa loob ng dilaw na bahay na mukhang napaka-ordinaryo, ngunit nagpasiklab ng pambansang kaguluhan. Lumingon siya kay Kapitan Tonyo, ang kanyang tono ay malamig, puno ng presyon. Kaya itong bahay ang sentro. Tumango si Kapitan Tonyo ng marahan. Opo, sir. Siya po ang unang nagkabit. Tapos sumunod na ang mga residente. Huminga ng maikli si Berto, pinipigilan ang sarili na hindi agad sumabog. Tinitigan niya muli ang bahay at pagkatapos ay sinabi ng mahina ngunit may diin. Tawagin mo siya. Gusto kong makausap ng direkta.
Tumango si Kapitan Tonyo ng may kaba at lumapit sa bakod. Umatras si Berto ng isang hakbang, naghahanda. Ngunit wala pang lumalabas mula sa loob ng bahay. Ang tanging naroon ay ang bandila na patuloy na iwinawagayway ng mahinahon ngunit tumutusok. At sa puntong ito, alam ni Berto na ang tunay na komprontasyon ay magsisimula sa loob ng ilang segundo. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng bahay. Ang bisagra nito ay marahang umingit na naghudyat sa simula ng isang komprontasyon na hindi maiiwasan. Mula sa loob ng bahay, lumabas ang isang dalaga na nasa edad 25. Ang kanyang katawan ay matikas ngunit relax, nakasuot ng hapit na puting t-shirt na bumabalot sa kanyang katawan na ipinare sa isang maong na shorts na hanggang itaas ng tuhod. Ang kanyang buhok ay nakatali sa likod na nagpapakita ng kanyang hugis itlog na mukha na may ekspresyong seryoso ngunit matalim. Tumayo siya sa may pintuan. Hindi man lang nagpakita ng anumang takot, pagkatapos ay humakbang siya patungo sa beranda ng mahinahon. Ang kanyang mga mata ay direktang tumitig kay Berto na nakatayo sa likod ng bakod. Sa isang boses na magaan ngunit malinaw, sinabi niya, "Ano po ang maipaglilingkod ko, sir?" Agad na itinuro ni Berto ang kanyang daliri. Ang kanyang kilos ay magaspang at puno ng emosyon. "Huwag kang magkunwaring inosente. Alam mo ang mga patakaran, hindi ba? Ito ay isang paglabag." Tumaas ang kanyang boses, na ginawang nakakakaba ang dating tahimik na kapaligiran. Ang dalawang pulis sa likuran niya ay tila handa ngunit hindi nagsalita. Tinaasan ni Ligaya ang kanyang kilay, tila naguguluhan ngunit hindi natitinag. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa mukha ni Berto. "Anong paglabag po ang tinutukoy ninyo? Ang watawat ng Pilipinas ay iwinagayway ko ayon sa batas. Ang isang bandila ay isang ekspresyon lamang sa ilalim ng posisyon ng pambansang watawat. Mali po ba iyon?" Sabi niya nang walang emosyon. Ngunit may diin sa bawat salita niya. Hindi siya umatras, hindi isinara ang pinto, sa halip ay lalo pang lumapit. Eksakto sa likod ng itim na bakod ng kanyang bahay, biglang tumindi ang tensyon. Lumapit pa si Berto. Ang kanyang mukha ay nagsimulang mamula dahil sa mga salita ni Ligaya na itinuring niyang mapanghamon. "Huwag kang magdahilan. Ikaw ang nagsimula ng lahat ng ito. Ikaw ang nag-udyok sa mga residente na magkabit ng bandila ng pirata na ito papalapit sa araw ng kalayaan. Alam mo ba? Iyon ay simbolo ng paglapastangan. Ipinadala ako rito upang tanggalin ang lahat ng mga bandilang iyon at ikaw ang una kong didisiplinahin." Si Ligaya ay nanatiling hindi natitinag. Isinandal niya ang kanyang kamay sa bakod at sumagot ng mahina ngunit tumutusok. "Kung pumunta kayo rito para takutin ang maliliit na tao na nagpapahayag lamang ng kritisismo sa pamamagitan ng mga simbolo, nagkakamali kayo ng lugar. Hindi kami mga traidor sa bansa. Mahal namin ang bansang ito. At dahil doon kami ay bigo. Ang bandilang iyon ay isang simbolo ng kathang-isip na paglaban. Ngunit ang aming mensahe ay totoo." Ang mga salitang iyon ay direktang tumama sa dibdib ni Berto. Natahimik siya sandali, kinuyom ang kanyang kamao. Ang mga residente na kanina pa nanonood mula sa malayo ay nagsimulang lumapit, bumubuo ng isang hindi opisyal na bilog sa likod ni Berto at ng kanyang grupo. Hindi sila nagsasalita, ngunit ang kanilang mga tingin ay nagbibigay ng tahimik na suporta kay Ligaya. Yumuko si Kapitan Tonyo, pinipigilan ang kanyang hininga, natatakot na ang alitang ito ay maging isang malaking sunog. Ngunit si Ligaya ay nanatiling nakatayo ng tuwid, hindi mapanghamon ng magaspang, ngunit hindi rin yumuyuko. Alam niya kung sino ang kanyang kinakaharap at pinili niyang hindi umatras. Samantala, naramdaman ni Berto ang kanyang ego at galit na nagsisimulang mag-ipon sa loob niya. Handa nang sumabog anumang oras. Para sa kanya, ang babaeng ito ay hindi lamang isang suwel. Siya ay isang simbolo ng pagsuway na hindi dapat hayaang lumago. At sa mga sandaling tulad nito, si Berto ay hindi lamang kumakatawan sa batas, kundi pati na rin sa pagnanais na manalo. Ano man ang kapalit. Humagok ng malakas si Berto. Ang kanyang mga mata ay nanlaki na para bang lalabas sa kanilang mga uka. Ngunit si Ligaya ay nanatiling nakatayo ng tuwid sa likod ng bakod, hindi natitinag kahit kaunti.
Sa isang malinaw na boses at malamig na kilos na sumampal sa dangal ng opisyal sa kanyang harapan, sinabi niya ng malakas, "Anong artikulo ng batas ang nagsasabing hindi maaaring magwagayway ang mga mamamayan ng ibang bandila sa ilalim ng pulat-puti? Alam ko ang mga alituntunin sa tamang pagwawagayway at sinunod ko iyon. Ang pulat-puti ay nananatili sa itaas. Ngunit kung nais ng mga tao na magpahayag ng kritisismo sa pamamagitan ng mga simbolo ng kulturang popular, bakit kailangang ipagbawal?" Ang kanyang boses ay matalim ngunit hindi emosyonal. Hindi siya sumisigaw na parang isang taong natataranta. Sa katunayan, ang kanyang kahinahunan ang lalong nagparamdam kay Berto na hinahamon siya. Lumapit si Ligaya ng isang hakbang, papalapit sa bakod, hanggang sa ilang pulgada na lamang ang layo niya sa mukha ni Berto na ngayon ay puno ng galit. "Hindi namin tinatapakan ang watawat ng bansa. Hindi namin sinusunog ang simbolo ng bansa. Ngunit kami ay bigo, sir. Pagod na kami sa mga walang lamang pangako. Pagod na kami sa mga opisyal na dumarating lamang kapag inuutusan, hindi kapag kailangan." Ang mga salitang iyon ay sumampal sa buong istrukturang ipinagtatanggol ni Berto. Ang mga residente na kanina pa sumisilip mula sa likod ng mga bintana ay nagsimulang lumabas isa-isa, nakatayo sa gilid ng kalsada, pinapanood ang pagtatalo sa pagitan ng isang dalaga at isang matipunong pulis na kumakatawan sa estado. Ang dating tahimik na kapaligiran ng barangay ay tila naging isang arena ng mental na labanan. Nakatayo si Kapitan Tonyo sa gilid, malamig na pawis ang tumutulo sa kanyang sentido. Alam niyang si Ligaya ay naglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ngunit alam din niya na ang sinasabi ng babae ay kumakatawan sa saloobin ng maraming residente. Sa loob ng ilang minuto, dose-dose ng mga mata ang tahimik na nanonood. Ngunit ang kanilang suporta ay nagsimulang maramdaman mula sa mahihinang bulungan at mga tingin ng paghanga na nakatuon kay Ligaya. Si Berto, na nararamdaman na nawawalan na siya ng kontrol, ay lalo pang lumapit. "Sino ka sa tingin mo para magsalita ng ganyan? Ang bansang ito ay may mga batas. Wala kang karapatan na basta-basta mag-anyaya sa mga tao na magwagayway ng isang katang-isip na bandila." Hindi umatras si Ligaya. "Kami, ang mga mamamayan, ay may karapatang magsalita, sir. At kung ang bansang ito ay allergic sa kritisismo, ibig sabihin may mali sa sistema nito." Ang mga salita ni Ligaya ay hindi lamang yumanig sa lohika ni Berto, kundi pati na rin sa katapangan ng mga tao sa paligid niya. Isang matandang babae sa likuran ang bumulong, tama iyan, na sinundan ng maliliit na tango mula sa ilang iba pang residente. Ngunit hindi matanggap ni Berto ang katotohanan na ang argumento ng isang ordinaryong mamamayan ay maaaring yumanig sa kanyang otoridad. Pumunta siya sa barangay na ito upang magpatupad ng kaayusan, hindi para sermonan. Ngunit ngayon, nakatayo siya sa harap ng isang babae na hindi lamang alam kung ano ang kanyang ipinaglalaban, kundi kaya ring ipahayag ito sa paraang hindi basta-basta mababali. At habang patuloy na tumitindi ang tensyon, nagsimulang mawala ng paninindigan si Berto. Ang kahihiyan, ego, at ang udyok ng kapangyarihan ay nagsimulang mag-alab sa loob niya, inihahanda siya na lumampas sa kanyang mga limitasyon. Ang sigaw ni Berto ay humiwa sa mainit na hangin ang tanghali, na parang isang latigo na humampas sa danga ng buong barangay. "Tanggalin mo yan ngayon o susunugin ko iyang bandilang iyan," sigaw niya ng malakas. Ang kanyang mga hakbang ay yumanig sa lupa habang lumalapit siya sa bakod. Ang kanyang mukha ay namumula at ang mga ugat sa kanyang liig ay naninikip. Ngunit sa likod ng itim na bakal na bakod, si Ligaya ay hindi gumalaw. Nanatili siyang nakatayo, nakatitig sa matipunong pulis na may mga matang hindi nagpapakita ng anumang takot. "Sige po, sir. Kung susunugin ng isang opisyal ang bandila ng mamamayan dahil lamang sa isang simbolo ng kritisismo, malalaman ng mga tao kung sino talaga ang lumalapastangan sa kalayaan." Ang kanyang sagot ay kalmado, ngunit humampas sa ego ni Berto na parang isang malaking martilyo. Sa isang iglap, lahat ng pagpipigil sa sarili na matagal nang nakabalot sa kanyang tsokolating uniforme ay gumuho. Sa isang magaspang na kilos at walang babala, itinaas ni Berto ang kanyang kanang kamay at nagpakawala ng isang malakas na suntok sa mukha ni Ligaya. Ang tunog ng pagtama ay malakas na narinig na nagpatalsik sa ulo ni Ligaya sa gilid. Agad na tumalsik ang sariwang dugo mula sa kanyang bibig, na bumasa sa kanyang baba at sa puting t-shirt na suot niya. Ang kanyang katawan ay napahapay at halos matumba. Gayunpaman, ang kanyang mga kamay ay kumapit sa bakod.
Namutla ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling bukas. Nanatili siyang nakatayo, hindi bumagsak, hindi sumuko. Ang mga sigawan ng mga residente ay agad na narinig mula sa lahat ng direksyon. Ilang mga babae ang nagtakip ng kanilang mga bibig, umiyak ang mga bata, at ang mga lalaki sa barangay ay nagitngit ngunit nanatili sa kanilang mga kinatatayuan. Walang nangahas na lumapit. Ang aura ng kapangyarihan na ipinapakita ni Berto, kasama ang presensya ng dalawa pang pulis sa likuran niya, ay sapat na upang pigilan ang anumang hakbang ng pagtatanggol. Ngunit malinaw na ang suntok na iyon ay hindi pagpapatupad ng batas. Iyon ay isang brutal na karahasan na nagmula sa galit at sa pakiramdam na hinama. Tinakpan ni Kapitan Tonyo ang kanyang mukha. Ang kanyang puso ay nagkakagulo sa pagitan ng moral na responsibilidad at takot bilang isang ordinaryong mamamayan. Ngunit wala ni isang salita mula sa mga opisyal ang kumondena sa ginawa ni Berto. Lahat ay natigilan, pinapanood ang isang babae na duguan dahil sa kanyang katapangan na magsalita. Samantala, si Berto ay nakatayo na humihingal na parang kalalabas lamang ng isang matagal ng kinikimkim na galit. Ngunit hindi kasiyahan ang lumitaw sa kanyang mukha, kundi pagkabigla dahil si Ligaya ay nakatayo pa rin. Kahit na patuloy na tumutulo ang dugo mula sa kanyang mga labi, dahan-dahan niyang itinuwid ang kanyang ulo, nakatingin ng diretsyo. Ang kanyang tingin ay hindi namatay. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Nakatayo lamang siya roon na parang isang simbolo na hindi matutumba ng kamay ng kapangyarihan. At sa likod ni Berto, ang mga residente na kanina pa ay pasibo ay nagsimulang lumapit ng dahan-dahan. Walang may dalang armas, walang sumisigaw, ngunit nagbago na ang kapaligiran. Ang suntok na iyon ay hindi lamang isang pisikal na sugat. Ito ay gumising sa isang bagay na mas malaki sa puso ng komunidad. Isang bagay na kahit si Berto ay hindi kayang kontrolin. Hindi pa nasiyahan sa isang brutal na suntok na ipinadala sa mukha ni Ligaya, mabilis na sumugod si Berto, binuksan ng marahas ang itim na bakal na bakod ng bahay hanggang sa umingit ito ng malakas. Si Ligaya, na bahagya pang nakakabawi, ay hindi pa nakahanda ng hawakan ng matipunong kamay ni Berto ang kanyang buhok mula sa likuran. Ang mga nanonood na residente ay agad na sumigaw sa gulat. Ilan ang lumapit ngunit napahinto dahil sa takot. Hindi ka pa ba nadadala, sigaw ni Berto, at walang awa niyang kinalagkad ang ulo ni Ligaya patungo sa kawayan kung saan nakakabit ang dalawang bandila, pulat-puti sa itaas at one piece sa ilalim. Sa buong lakas, ibinangga niya ang ulo ni Ligaya sa poste, eksakto sa ilalim kung saan nakatali ang bandila ng pirata. Ang pagbangga ay malakas na narinig, sapat na upang manliit ang loob ng sinuman. Sumigaw si Ligaya. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa. Nagsimulang dumaloy ang dugo mula sa kanyang kaliwang sentido. Dumadaloy pababa sa kanyang pisngi at nagmansa sa puting t-shirt na suot niya. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay patuloy na sinusubukang bumangon kahit nanginginig. Hindi siya tuluyang bumagsak. Ang kanyang mga mata ay lumuha, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit na kanyang tinitiis. Sa kanyang tabi, ang bandila ng One Piece ay patuloy na iwinawagayway na para bang sinasaksihan ang pagkaladkad at pagtrato sa may-ari nito na parang isang kriminal. Ngunit ang mas nakakatakot kaysa sa pagbangga ay ang reaksyon ng mga residente. Hindi na sila nagulat. Nagsimula na silang mag-record. Isa-isang itinaas ang mga cellphone. Binuksan ang mga kamera at ang katapangan ay nagsimulang sumibol sa anyo ng dokumentasyon. Nakatayo si Kapitan Tonyo na parang bato, namumutla ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga kamay. Nakita niya mismo kung paano tinatrato ng isang opisyal ng estado ang kanyang sariling mamamayan ang may karahasan na hindi maaaring bigyang katwiran ng anumang batas. Sa kanyang puso, gusto niyang sumigaw, gusto niyang pigilan, ngunit ang kanyang katawan ay nanigas dahil sa takot. Sa paligid niya, ang mga residente ay nagsimulang magbulungan, nag-uusap sa mahinang boses. I-record mo, huwag mong hayaang makatakas, sabi ng isang binata sa kanyang kaibigan. Ang mga kamera ng cellphone ay nagsimulang magbago mula sa tahimik na larawan patungo sa live na broadcast. Ang takot ay nagiging katapangan. Dahan-dahan, napagtanto ng mga tao na ang kanilang boses ay mabubuhay lamang kung mayroong ebidensya. At ang ebidensyang iyon ay kasalukuyang nire-record ng tahimik. Samantala, nakatayo si Berto sa ibabaw ng katawan ni Ligaya na bahagyang nakaupo.
Humihingal siya. Ngunit sa likod ng kanyang arogansya ng kapangyarihan, nagsimula siyang mapagtanto. Maraming mga mata ang nanonood, maraming mga kamera ang nagre-record. At si Ligaya, kahit naduguan ang kanyang mukha at may sugat ang kanyang sentido, ay patuloy na nakatingin sa kanya. Ang tingin na iyon ay hindi tingin ng talunan. Ang tingin na iyon ay ang huling paglaban ng isang ordinaryong mamamayan na walang armas, ngunit may dangal. Para kay Berto, ang sandaling iyon ay nagdulot sa kanya ng pagkabalisa. Pumunta siya roon upang manakop. Ngunit hindi niya namamalayan, sinindihan niya ang isang mas malaking apoy. Si Ligaya na kanyang ibinangga sa poste ay hindi na lamang isang babae. Siya ngayon ay isang simbolo na nakatayo sa ilalim ng isang bandila na hindi madaling ibaba. Sa katawang puno ng mga sugat at mukha na nababalutan ng dugo, dahan-dahang itinukod ni Ligaya ang kanyang sarili gamit ang isang kamay. Humihingal siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling bukas. Walang luha roon. Ang naroon ay isang nag-aalab na apoy, isang apoy ng galit at pagkasuklam na matagal na niyang kinimkim. At ngayon ay nagliliyab matapos lapastanganin ang kanyang katawan, matapos ibangga ang kanyang ulo sa poste ng bandila na kanyang iwinagayway, hindi bilang isang anyo ng insulto, kundi bilang isang simbolo ng paglaban. Nakatayo pa rin si Berto sa kanyang harapan, nakatingin kay Ligaya na parabang nanalo na siya. Ngunit sa susunod na segundo, sa natitirang lakas na nagmula sa isang pusong sugatan, tumalon si Ligaya pasulong at nagpakawala ng isang malakas na suntok sa mukha ni Berto. Ang kamao ay eksaktong tumama sa ilong ng pulis. Ang malakas na tunog ng pagtama ay agad na sinundan ng pagbuga ng dugo mula sa ilong ni Berto, na agad na umatras ng isang hakbang, tinatakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Hindi siya nakaiwas. Ang mga residenteng nanonood mula sa malayo ay agad na sumigaw sa gulat. Ilan ang nagtakip ng kanilang mga bibig, ang iba ay kusang sumigaw, tinamaan, o matapang si Ligaya. Ang sigaw na iyon ay hindi lamang isang reaksyon ng paghanga, iyon ay isang pagsabog ng emosyon mula sa mga residenteng matagal nang nanahimik. Ang suntok ni Ligaya ay isang tunay na anyo ng katapangan na hindi na mapipigilan. Isang babaeng hinamak, sinaktan, ibinangga, ngunit nakatayo pa rin at lumalaban. Iyon ay hindi lamang katapangan, iyon ay karangalan. Tumayo si Ligaya ng tuwid, nanginginig ang kanyang katawan. Ang kanyang mga tuhod ay halos manghina, ngunit hindi siya bumagsak. Ang dugo ay patuloy na dumadaloy mula sa kanyang sentido at bibig, ngunit ang kanyang tingin ay matalim, tumatago sa kadakilaan ng unipormeng nasa kanyang harapan. Huwag mong isipin na hindi kayang lumaban ng mga tao, sir. Huwag mong isipin na tahimik kami dahil takot kami. Naghihintay lang kami ng tamang panahon. At ngayon, dumating na ang panahon. Ang kanyang mga salita ay malamig ngunit matatag, sa isang boses na sapat na malakas upang marinig ng lahat ng mga residente sa paligid. Walang tumawa, walang nang maliit. Si Ligaya, sa kalagayang hinamak at pinahirapan, ay nagpakita na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa ranggo o armas, kundi sa katapangan na labanan ang kawalang katarungan. Si Berto, na ngayon ay umatras ng isang hakbang habang tinatakpan ang dugo sa kanyang mukha, ay tila nawalan ng otoridad. Ang kanyang mukha ay hindi na mabangis. Nagsimula siyang manghina, napagtanto na nagbago na ang sitwasyon. Ang mga residente na kanina ay pasibo ay nagsimulang lumapit ng dahan-dahan. Hindi sila may dalang armas, hindi rin sumisigaw ng mga banta. Ngunit ang kanilang katapangan ay nagsimulang mag-ipon sa katahimikan. Alam ni Berto na kung gagawa pa siya ng isang maling hakbang, ang ANF na ito ay maaaring sumabog sa isang hayagang paglaban. At sa sentro ng lahat ng ito ay nakatayo ang isang dalaga na may dugo sa mukha, nakakuyom ang mga kamay, at may tingin na gumuho sa pader ng takot ng buong barangay. Ang pangalang Ligaya ay hindi na lamang isang pangalan, siya ay isang apoy. Siya ang kislap na nagsindi ng kamalayan. Sa hiningang mabigat pa rin at katawang puno ng sugat, tumayo ng tuwid si Ligaya sa harap ni Berto. Bagamat patuloy pa rin ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang sentido at labi, sa likuran niya, ang poste ng watawat ay nakatayong matatag. Ang watawat ng Pilipinas sa itaas, at ang 1P sa ilalim nito, ay iwinawagayway ng hangin ng barangay na ngayon ay tila mas matapang kaysa dati. Ang tingin ni Ligaya ay matalim na tumutusok, na parang isang punyal na hindi nangangailangan ng sandata. Walang takot, walang pag-aalinlangan.
At sa isang malakas na boses na humiwa sa karamihan, sumigaw siya, "Huwag mo nang tapakan muli ang lupang ito, Berto. Kung sa tingin ng gobyerno ay isa itong rebelyon, sabihin mo sa kanila na sila mismo ang pumunta rito." Ang mga salitang iyon ay yumanig sa bawat taingang nakarinig. Si Berto ay natigilan lamang, nakatayo na may mukhang puno ng dugo. Hindi makapagsalita ng kahit isang salita. Hindi ito bandila ng paglaban, ito ay bandila ng kritisismo. Patuloy niligaya sa isang mataas na tono na hindi natitinan. Para malaman nila, ang Pilipinas ay may sakit, at ang maliliit na tao ay sawa na sa pagiging object ng isang kapangyarihang bulag at bingi. Ang mga sigawan ng suporta mula sa mga residente ay agad na sumabog. Hindi tulad ng mga taga-suporta sa isang demonstrasyon, kundi tulad ng mga taong matagal nang pinatahimik at sa wakas ay nagkaroon ng boses. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng suporta, at ilang mga residente ang nagsimulang lumapit ng dahan-dahan patungo kay Ligaya. Hindi para sumalakay, kundi para tumayo sa kanyang likuran. Sa loob ng ilang segundo, si Berto ay hindi na nag-iisa bilang isang opisyal. Siya ngayon ay napapaligiran ng isang kolektibong kamalayan na hindi niya kayang takutin gamit ang kanyang ranggo. Nanigas ang mukha ni Berto, dumadaloy ang dugo mula sa kanyang ilong, gusot ang kanyang uniforme, at ang kapangyarihang dati ay napakalaki sa kanyang mga balikat ay tila gumuho sa harap ng isang ordinaryong babae. Tumingin siya sa kanan at kaliwa, nakikita ang mga residenteng dati ay tahimik na ngayon ay nagre-record, nagsasalita, at nakatayong matatag. Walang armas, walang pisikal na paglaban. Ngunit ang nakatayo sa kanyang harapan ngayon ay hindi na lamang mga residente ng barangay. Sila ay ang bayan, at sila ay bumangon hindi dahil inutusan, kundi dahil sa pakiramdam na inaapi. Sa unang pagkakataon sa kanyang tungkulin, naramdaman ni Berto na natalo siya ng walang bala, ng walang kamay na humipo, natalo ng katapangan, at iyon ay mas nakakahiya kaysa sa sugat sa kanyang mukha. Si Kapitan Tonyo, na mula pa sa simula ay kasama niya, ay nakatayo na ngayon sa tabi ni Ligaya. Bagamat nanginginig pa rin, hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang paghakbang pasulong ay sapat na upang ipakita kung kanino siya pumanig. Ang iba pang mga pulis sa likod ni Berto ay mukhang nalilito, hindi alam kung susulong o aatras. Samantala, si Ligaya, na may dugo sa mukha at punit sa bahagi ng manggas ng kanyang puting t-shirt, ay nanatiling nakatayo bilang isang simbolo na ang boses ng mamamayan ay hindi maaaring sirain ng karahasan. At sa araw na iyon, sa isang maliit na barangay sa Nueva Ecija, sa ilalim ng dalawang bandila na magkatabing iwinawagayway, nasaksihan ng mundo kung paano maaaring hamunin ang kapangyarihan ng katapangan ng isang